Once again, welcome back to my channel mga katropa pips. Ito papakita ko po sa inyo, apat po na old router modem, ipagkukunik po natin silang apat na hindi tayo gagamit ng switch hub. Kung napansin nyo po, ito yung UTP wire na kulay blue, ito po yung source natin ng Piso Wi-Fi hotspot voucher. Kung ito naman pong yellow na UTP wire na 1.5 meters, papunta po, connected po siya, papunta sa router natin na number 3. Kaya, kung napansin nyo po mga katropa pips, nakukonected po siya sa LAN port. Yung yellow, yan po. Tapos kung napansin nyo naman po itong UTP wire na kulay gray, 1 meters lang po yung haba, kukonected naman po siya papunta naman sa LAN port ng likod ng modem natin na Huawei modem. Ayan po. Tapos ito po, kung napansin nyo naman po ulit itong kulay black na UTP wire na to, 10 meters po yung haba, outdoor po yan, ginamit lang po natin temporary. Kukonected naman po natin siya dito sa isang router natin na number 4, diyan sa LAN port niya. Itong gagawin po natin dito sa apat na modem mga katropa pips, i-configure natin to as Wi-Fi extender, second router at saka access point. Kaya sundan niyo po yung configuration at saka pagkatapos actual testing po ng mobile phone sa bawat modem po kung connected po tayo or successful po yung configuration. A few moments later. Buksan po natin yung dashboard niya kasi gagawin po natin siyang Wi-Fi extender. Kaya sundan niyo po itong video kasi pagdugtong-dugtungin po natin yung apat na modem. Mga old modem or bagong modem na gagawin po nating Wi-Fi extender or second router po, kung saan nyo po ilalagay yung mga router nyo, sa second floor, sa third floor or doon po sa kapitbahay. Kaya apat po yung papakita po natin mga katropa pips. Pero hindi na tayo gagamit ng switch hub, diyan na tayo magkukunik sa bawat router po papunta sa LAN. Enter po natin yung personalized IP address 192.168.0.1. Ito po yung 192.168.0.1, hindi po ito yung default ng Globe modem natin. Kung nakapanood naman po kayo ng mga tutorial natin, lahat po ng Globe modem po, yung default IP niyan, 192.168.254.254. Kaya sa akin, nagiging 168.0.1 dahil pinersonalize ko na po dahil sa tutorial na to. Pero kung gusto niyo po paano malaman mag-personalize po ng mga IP address ng modem, nandyan po din sa video ko po. Panoorin nyo na lang po yung iba kong video, nandyan paano pinersonalize yung IP address. Ito na po yung dashboard natin ng Globe modem, Cat7 po, model B535932. Login po tayo. Login po tayo ng user at saka personalized na password. Kung ano po yung password nyo po, personalized password nyo po, dapat talaga magkaroon tayo personalized password para hindi basta-basta mapasok yung modem natin. Kasi yung default niya, nandyan lang po sa likod ng modem at ma-search po sa internet. Ito na po, nakapasok na po tayo ng dashboard ng modem natin. Ito na po, makikita nyo po, wala po tayong SIM card kasi hindi pa tayo naglalagay ng SIM card. Hindi pa tayo naglalagay ng SIM card dahil dito ko lang ipapakita sa demo na to, nagagawin natin tong second router or switch hub para ma-extend po yung Wi-Fi natin, mapiso Wi-Fi man yan or ma-private Wi-Fi po. Kung personal po, ganun din po, maglalagay lang tayo ng password, pero pag sa mga pang piso Wi-Fi o piso Wi-Fi po, hindi po tayo maglalagay ng password. Okay, punta na naman tayo dito sa, papakita ko lang sa iyo yung basic na configuration po. Dito po sa Wi-Fi, kaya kailangan po naka-enable po yung band steering para dalawa po mabobroadcast niya. Meaning, 5 GHz at saka 2.4 GHz dahil ito po yung modem na to, dual band po ito. Dalawa pong klaseng radio ang nagbo-broadcast po nito. Dito po sa SSID, baguhin po natin to mga katropa. Igawain po natin tong number 1 para meron tayong identification mamaya pag search po natin ng cellphone, isa-isahin po natin tong actual testing po kung pumasok po yung Wi-Fi natin or yung tama po yung configuration. Number 1, access point. Kasi apat po yung pagdugtungin natin mga katropa. Access point. Router, number 1. Ayan po. Number 1, number 2, number 3 ay yung access point router ang nilalagay natin. For demo lang naman. Tapos, hindi po tayo naglalagay ng password dahil Piso Wi-Fi po, i-connect po natin yung pinaka-source sa Piso Wi-Fi hotspot or Bindo Wi-Fi or kung anumang Wi-Fi broadcast nyo po na pang business. Then, i-click na po natin
Ayan na po. Na-save na po. Punta naman po tayo dito sa more settings. Okay, dito po sa more settings, nakikita nyo na po, dito na po tayo sa Wi-Fi sa advanced. Yung Wi-Fi PMF, naka-enable. Tapos, naka-display po yung 2.4 GHz. Tapos, maximum niya po, nakalagay po dito, 32 client lang po. Auto po yung bandwidth natin. Tapos, yung channel naman natin, naka-auto. Ngayon, dito naman sa bandwidth natin, ilalagay po natin to 20 MHz. Kasi 2.4 po yung ano natin. Tapos dito naman sa channel, ilalagay po natin dito number, sabihin na lang natin number 11. Number 11 po tayo. Kasi sa ibang modem natin, number 6. Tapos dito sa 5 GHz, naka-auto lang po. Maximum 30, ganun din po. Ngayon, isi-save na po natin. Ayan. Nagsisave settings po tayo. Dito naman sa Wi-Fi security, ito na po yung broadcasting natin, mga katropa peps. Wi-Fi name, number 1 access point router for demo. Tapos, security mode, wala po tayo. Tapos, ganun din po dito sa number 5 GHz po niya. Isa lang po yung mangyayari kasi hindi natin to siniparate yung broadcasting niya. Kung napanood niyo po yung video ko na siniparate ito, magkakahiwalay po yung SSID ng 5 GHz at saka magkahiwalay po yung SSID ng 2.4 GHz. Kaya pinag-combine po kasi natin ito, kaya isa lang po yung Wi-Fi name niya, dalawa. Okay, tapos dito na naman tayo sa Wi-Fi MAC filter. Wala pa po tayong gagalawin dito, wala tayong MAC address filter dahil po Piso Wi-Fi business po yung broadcast natin. Lahat po makapag-connect po. Tapos dito naman sa wireless protected yung WPS, kailangan po naka-on po kasi pag naka-turn on po ito, wala pong Wi-Fi broadcast yung modem natin. Tapos dito sa router, ayan na po. Ito po yung LAN IP address natin na 192.168.0.1. Ito na po yung personalize ko po. Hindi po, ang default po nito 192.168.254.254 dapat. Personalize ko na po dahil baka mayroon po makapasok ng modem natin. Pati yung password. Ngayon, dito naman sa DHCP, ito turn off po natin yung DHCP. Ayan po. Turn off po yung DHCP. Then, click po natin yung save. Ayan. Pagkatapos natin dito, ayan, wala po tayong gagalawin. Pagkatapos natin ng configuration ng 4 na modem, mga katropa pep, sundan nyo po talaga yung video dahil ay actual po testing natin kung successful po yung configuration natin. Kung lahat po ng modem na kinonfigure natin as Wi-Fi extender, second router, or access point po na pinagdugtong-dugtong na natin, hindi na tayo kailangan magamit ng switch hub. Mapakita ko po sa inyo, actual po talaga, hindi po, para hindi po kayo malito sa video natin. Para masundan nyo po. At dito sa firewall, naka-enable lahat. Tapos, wala na po tayong gagalawin dito sa virtual server, wala na tayong gagalawin sa special application, NAT settings, naka-con po, sa NAT settings po, naka-con. Okay. Ito na po yung device information. Ayan po, device information natin, device name, B535932. Ito kasi yung model ng modem natin ng Huawei na Cat 7 po. Okay mga katropa peps, isunod natin yung configuration naman yung isang modem natin. Log out na po tayo nito para makonfigure natin yung isang modem. Pagkatapos nun, i-actual testing na po natin sa mobile phone kung lahat pong modem na kinonfigure natin successful or makapag-connect po tayo sa bawat isang modem. A few moments later. Buksan naman ulit natin yung dashboard ng modem natin. Enter po tayo sa GUI or sa browser natin. 192.168.0.4. Ito na po yung nilagay nating personalized na IP address sa modem natin. Login naman ulit tayo sa dashboard niya. Dito naman ulit tayo sa setup. Click po natin yung setup. Wala po tayo ilalagay mo ng password kasi 4D mo lang naman. Dito po sa setup, LAN setup po tayo. Ito na po, yung LAN IP,
192.168.0.4 pero ang default nito 192.168.0.1. Pinersonalize na po natin ng dulo. Subnet mask 255.255.255.0. DHCP server po, pansinin niyo po, naka-disable po tayo. Pag naka-enable po yan, i-click po natin yung disable. Tapos dito naman po tayo sa time zone. Piliin po natin yung positive 8. Sa Beijing at saka Hong Kong kasi yun po yung parehas po tayo ng oras. From Greenwich Meridian Time plus 8 po tayo. Then save settings po. Lahat po natin gagalawin. Save settings po. Tapos punta na po tayo dito sa wireless. Dito po sa wireless, Wi-Fi protected setup. Ito po yung WPS. Naka-enable po. Huwag po nating i-disable. Pag i-disable po natin, wala po tayong nakikita Wi-Fi broadcast. Tapos dito po sa reduce settings, dito po tayo magbabago na ngayon ng SSID or Wi-Fi name na lalabas po sa modem po natin. Dito po tayo sa network mode. Ipipiliin po natin, mayroon po ditong BG only, mayroong in only, mayroong BGN or mix. Mix po tayo dahil po pwede po ito ng 40 MHz. Tapos radio band 20 MHz, channel bandwidth. Dito po, mayroon pong 20 auto or 40 MHz. Pwede po natin itong gamitin yung 20 or 40 MHz mga katropa. Naka-auto lang po siya. Yung mga cellphone po na pwede makapag-connect ng 40 MHz, kusa lang po makapag-connect dahil naka-auto po siya. Tapos sa channel natin, gamitin natin yung 6. Tapos dito po tayo, magpapalit po tayo ng Wi-Fi name. So, gawin natin itong number 3. Number 3, access point, kasi trial lang naman po ito, identification sa bawat modem natin. Number 3, access point, router. Pag number 3 po siya, mga katropa. Tapos, click save settings po tayo. Ayan, magsisave po yung configuration natin mga katropa. Ayan na po. Dito tayo sa wireless security. Wireless security mode. Disable po tayo mga katropa dahil ang i-broadcast natin, i-connect po natin dito sa source ng internet natin, yung piso Wi-Fi voucher code or kung sa inyo naman po, Bindu Wi-Fi. Kaya pang business po ito. Pero kung gagamit po tayo ng personal, lagyan nyo po talaga ng password, security password. Kaya pipili po kayo ng WPEPS key. Ganyan po. Tapos disable po tayo. Save settings. Ayan na po. Dito sa MAC address, wala po tayong babaguhin. MAC filter sa advanced settings. Wala po tayong babaguhin. Transmission rate, naka-auto po. Auto po yung NBPS natin. Protection mode, naka-auto po. Wala na po tayo. Dito naman sa WDE settings, dito po mayroon po siyang configuration kasi ng access Wi-Fi repeater. Kaso hindi po tayo magre-repeater dahil access point po yung configuration natin. Hindi po tayo mag-i-enable. Okay, hayaan lang po natin ganyan. Save change, sa save settings po. Tapos, dito naman tayo sa security, wala na po tayo sa firewall, yan lang po, hayaan lang po natin yan. Tapos, access restriction, okay na po yan. IP filtering, wala po tayong gagalawin. Naka-save settings na po yan. Tapos, dito na tayo sa application gaming, wala po tayong gagalawin dito dahil hindi access point po ang kailangan po natin. Ayan po, dito po naman sa administration, yan na po. Wala na po tayo naka-DHCP po talaga yung gateway setup 1 niya. Naka-DHCP po. Hayaan lang po natin naka-DHCP. Tapos balik na po tayo dito. Main tab natin. SSID number 3 access point router. Yung isa naman natin ginawang number 4. Kasi pag sama-samahin po natin to, upload tayo. So proceed naman tayo sa isang router modem. A few moments later.
Open po natin yung IP address para buksan po natin yung dashboard ng modem router natin na Cisco. Enter po natin yung IP 192.168.4. Ito na po yun kasi IP address na nilagay ko. Pero ang default po nito 192.168.0.1 sa Cisco po. Ito na po yung dashboard natin ng Cisco Old Router Modem. Ngayon, i-configure natin to. Papakita ko po sa inyo step by step. Gawin lang natin tong access point, Wi-Fi extender. Kasi pwede din po natin dito broadcast po ito ng Wi-Fi. At the same time, pwede din po natin mag-connect ng LAN sa likod po ng modem na to. Kaya ito lang po, sundan nyo lang po itong configuration para hindi po kayo malito. Makikita nyo po paano natin gagawing access point, second router or Wi-Fi extender. Dito, login po tayo. Ito na po. Punta po tayo dito sa setup. Dito po sa LAN setup. Ito na po yung local IP address. Ito po yung static IP ng modem natin. 192.168.0.1. Ito po yung default. Pero binago na natin itong 0.3. Ngayon, subnet mask 255.255. Wala na po tayong gagalawin. Dito po sa DHCP server, kailangan po kung naka-enable po yan mga katropa, i-disable po natin. Tapos, babaguhin po natin dito ng time zone. Ilagay po natin ng positive 8. Dito po tayo sa Beijing, Hong Kong. Kasi wala pong Pilipinas kasi nakalagay. Pero pares lang po tayo ng oras ng Hong Kong. Positive 8 po tayo from GMT or sinasabi nilang Greenwich Meridian Time. Tapos, apply save settings po mga katropa. Ayan na po. Dito naman tayo sa wireless. Dito na tayo magko-configure ng radio settings sa wireless. WPS, naka-enable po kasi pag i-off po ito, wala pong wifi na bubroadcast sa modem natin. Dito sa radio settings, naka-wireless interface, naka-enable. Network mode po, mayroon po ditong BG only na mayroon pong in, mayroon pong BGN mix. Dito po tayo sa BGN mix. Radio band po, gagamitin po natin 2.4 GHz lang po. Hindi po siya dual band, wala po siyang 5 GHz. Channel bandwidth, ito po yon, gagamit po tayo ng standard na 20 MHz. Mayroon po kasi ditong 40 MHz. Dito lang po tayo sa 20 MHz para lahat pong mga cellphone, luma man or bagong unit, makapag-access po sa modem router natin as access point or Wi-Fi extender. Sa channel naman, standard, ginagamit po natin, pwede po 1, pwede po 6, or pwede po 11. Yan lang po kasi hindi overlapping na channel. Tapos dito po sa SSID, ngayon, lalagay tayo dito ng SSID para ma-identify natin yung isang modem natin or isang Wi-Fi extender natin. Ang ilalagay ko dito, 4. Tapos, access point, router. Para ma-identify lang po natin to pag mag-testing na po tayo doon sa mismong actual sa mobile phone kung nag-activate po ito lahat ng ginagawa nating configuration sa lahat ng modem. Number 4, access point router. Trial po ito. Then, save. Punta naman po tayo sa wireless security. Dito po sa wireless security, mayroon po itong WPE personal, WPE2 personal and disable. I-disable po natin to mga katropa dahil ang gagawin po natin dito, ikukunik po kasi natin itong modem natin sa piso Wi-Fi boot share hotspot mga katropa. Pero kung gagamitin naman natin, sunod configuration natin to, gagamitin naman natin to ng personal or tayo lang po makagamit or ilagay po natin sa kapitbahay yung extender natin, kailangan po talaga natin lagyan ng password para hindi po makapag-connect yung mga ibang kapitbahay. Naka-disable lang po tayo kung pang business po purposes yung gagawin natin. Kung i-disable or i-block kasi po for business po ito, sa advanced settings naka-auto lang po yan, transmission rate naka-auto. Dito naman sa WDE settings, hindi po tayo i-repeater dahil lahat pong configuration natin na ito, access point po. Okay, then save settings. Ayan na po, na-save settings na po.
Dito na po tayo sa security, wala po tayong gagalawin dito, naka-low at saka naka-on po yung IPv6 protection. Restriction, wala na po tayong gagalawin. Dito naman sa MAC address filter, wala po tayong gagalawin po, naka-disable po yan. Basic roles, wala pa tayong gagalawin. Tapos user setup, wala po tayong gagalawin. Okay, sa local log, wala po tayong gagalawin. Dito naman tayo sa administration. Dito po sa gateway setup ng yung 1, DHCP po talaga ilalagay natin mga katropa. Tapos remote access disable, UPnP enable po mga katropa pips. Then save settings. Ayan na po. Tapos na po tayo ng configuration as access point. Log out na po tayo. Ang isusunod na po natin yung isang router modem. A few moments later. Okay, dito naman po tayo mga katropa pips sa isang modem natin na Huawei na old modem din na B315S938 po. Ang gawin nating access point, second router, Wi-Fi extender po. Basta pagsamasamahin po natin to sila na hindi tayo gagamit ng switch hub. Sa sarili nyo po. Browser na ginagamit ko po, Opera GX. Enter po natin IP address ng modem natin, 192.168.254.250. Pinapersonalize ko na po yung dulo nito. Ayan po, enter po tayo ng user. Tapos yung personalized password nyo po. User po, tapos yung personalized password ko, pinapersonalize ko na po ito ng password nito para hindi po mapasok ng ibang tao kasi ma-search po sa internet. Then ito na po, punta na po tayo sa Go to Home. Kung napansin nyo po mga katropa, wala po talaga service dito o wala po tayong SIM card. Dahil hindi po tayo naglalagay ng SIM card kasi gagawin po natin itong Wi-Fi router, second router, or Wi-Fi extender or access point po na pagsamasamahin natin, pagdugtong-dugtungin natin, hindi tayo gagamit ng switch hub. Kaya huwag kayo magtaka mga katropa peps, hindi po natin ito nilagyan ng SIM card. Okay, dito na po tayo, pasok na po tayo sa Wi-Fi settings. Ito naman po, may pangalan na kasi ito. Lagay naman natin ito number 2, access point. Router, kasi for demo lang naman po ito, for tutorial mga katropa. Okay, apply po tayo. Ayan na po, number 2 po siya. Ayun, successful. Then, punta naman po tayo sa statistics. Wala po tayong statistics, kaya wala po tayong data plan dahil tinanggalan po natin ito ng SIM card. Dito po tayo sa advanced. Dito po sa advanced, ito na po yung device name. Punta na po tayo dito sa VPN. Hindi po tayo gagalaw ng VPN. Dito tayo sa wireless LAN. Tapos basic setting ng wireless LAN. Ayan na po ang isi-study natin. Number 2, access point router. Naka-on po. Wala po tayong security mode none. Ito po, wala po tayong security dahil gagamitin po natin to piso Wi-Fi hotspot ay papakita po natin. Then apply. Ayan na po. Tapos dito po tayo sa channel, yung advanced settings, yung channel, lagay lang po natin to number 6. Tapos yung bandwidth nya, ilagay po natin to dito 20 MHz mga katropa. Then apply. Okay, na-apply na po tayo. Dito naman sa Mac filter, wala muna tayong gagalawin. Papakita ko lang sa susunod na video paano tayo mag-block ng mga naka-Wi-Fi user sa atin, naka-hack sa atin. Yung WPS, ayan po, WPS po naka-enable dahil para mag-broadcast po ng Wi-Fi, ma-detect po ng cellphone. Kasi pag naka-turn off po ito, naka-disable, wala po itong Wi-Fi na mag-broadcast. Tapos, wala na po tayong gagalawin. Dito po sa DHCP, ayan na po ang IP address natin sa LAN, 192.168.254.250. Ito po yung nasa GUI. Pinersonalize ko na lang po yung dulo dahil 254.254 po yung default. Ngayon, disable DHCP. Then, click natin apply. Ayan po, apply na po yan. Tapos sa security. Tapos sa security, device management. Wala po tayong gagalawin. Firewall. Hayaan lang po, naka-check po yan. Lahat po yan. Tapos Mac filter. Wala tayong gagalawin. LAN IP filter. Wala po tayong iba blacklist dahil piso Wi-Fi po yung
gagawin natin, broadcast po kahit Bindo Wi-Fi, Piso Wi-Fi voucher. Ayan po. Wala na po tayong gagalawin dito sa special application tsaka domain name filter. Wala po tayong gagalawin. Okay. Balik tayo sa wireless LAN. Tingnan natin yung basic settings natin. Ayan na po. Number 2, access point router. Naka-disable po yung security. Ngayon, susunod na po natin mga katropa peps. Kaya, aktual na pong testing na natin to. I-connect ng bawat isa. Iti-testing na po natin to ng mobile phone. I-double check natin to mga isa-isahin natin ng modem na ginawa natin kung nagkakaroon ba sila ng connection or mayroon ba talagang transmission or pumapasok na internet connection. Okay, log out na po tayo mga katropa peps. Ang susunod po na video nito, yung part 2. Doon nyo po mapanood yung actual testing natin ng mobile phone doon sa lahat ng kinonfigure natin na modem. See you guys. Maraming salamat sa panonood and God bless.